kalat na kalat po sa social media, no, mga kabida, ito hong chismis. Eto, maituturing ko itong chismis, ano, mga kabida, dahil imposible po na ginawa ito ng Vice Presidente, ano, mga kabida. Nagtungo raw si Vice President Sara Duterte sa Malacanang, mga kabida, no, para lang po kausapin ito hong si Pangulong Marcos. At ipaalam po sa kanya na siya po ay magbibitiw na bilang Vice Presidente po ng Pilipinas. Kayo naniniwala ho ba kayo dyan, ano, mga kabida, na ginawa po ng Vice Presidente yan? Para sa akin, imposible po. At never nagawin yan Vice President Sara Duterte, ano. Dahil wala ho sa bokabularyo yan, ano, ng Vice Presidente, mga kabida, na sumuko na lang basta-basta. Okay? Magbitiw sa kanyang tungkulin, ano? Okay? Sinabi na yan ni Vice President Sara Duterte na hindi ho siya magbibitiw kahit anong mangyari po, ano, mga kabida, ano po. Tapos, eto, may chismis na kinausap ng Vice President ito kung si Pangulong Marcos. Maglabas sila ng ebidensya. Wala eh. Ang problema, wala. Ni picture man lang, ano, mga kabida, para patunay na nag-usap talaga sila ni PBBM. Okay? Nagpunta siya ng Malacanang at nag-usap sila ni PBBM. Wala eh. Di ba? Kaya nga, galit na galit ito hong si Kifitsu sa chismis na ito. Kasi sa kadami ho ng CCTV sa Malacanang, ni isa wala hong nag-leak, mga kabida. Ano po? Diba? Eto babasahin ko muna ito hong post ni Miss Kifitsu, o mas kilala ho sa kanyang tunay ng pangalan, mga kabida, na si Crisette Laurette Tsu. Alright? Diyos ko, sa dami ng CCTV sa Malacanang, kahit isang video clip lang na pumasok si Sara Duterte para magmakaawa sa isang lame duck na entering his final year at negative 15, dapat may photos at videos na lumabas na. Wala eh. Wala hong lumabas eh. Yan yung problema po, ano, sa chismis na ito, mga kabida, ano po. O kung ayaw ng CCTV, kunyari, nileak ng sikyo o janitor o PSG na photo or video, o kung sino man nag-leak, asa pa kayo, wishful thinking na she will crawl. She never even crawled to him when you sent her dad to The Hague. Gusto nyo, pare-pareho tayong mga tanga? Claire Castro, ilabas mo na lang yung video para mahappy ang mga tsuwariwap mo na sige share na nagmakaawa si Sara Duterte kay BBM. Ako, mag-authorize ng release ng evidence na yan. Kung nagpunta siya at may videos at photos, magiging bata nyo ako. Ako na ang magbitbit ng mga maleta nyo, papuntang mga bahay nyo. Purihin ko everyday si BBM kahit sunugin na ang kaluluwa ko. Huwag tayo puro satsat. Tapos kami, papakongres sa fake news, labas nyo yan. Okay? Walang AI dapat may eyewitness account Ayun. Galit na po si Kifitsu, ano, mga kabida. Yan yung problema po, ano. Lumabas itong chismis, mga kabida, over the weekend, ano po. Alright? At yun, nagpunta daw si Sara Duterte sa Malacanang. Okay? At kinausap daw ito hong si PBBM. Makikita mo talaga, no, na scripted talaga itong chismis na ito. Organized, mga kabida, dahil halos lahat po ng mga anti-Duterte forces na kilalang kilala po sa social media, yun yung kanilang narrative po, ano, mga kabida. Diba? Sinong maniniwala dyan kung walang ebidensya po? Okay? Sino pong lukulukong Pilipino na maniniwala sa chismis na yan kung walang inilatag na ebidensya, no, mga kabida? Wala naman pong ebidensya eh. Okay? Puro lang po sat-sat, ano, mga kabida. Pwede ba yun? Okay? Pwede ba na sasabihin po, mga kabida, ng isang kakampik na si Sara Duterte ay nakipag-usap po kay PBBM at sumuko na? Okay? Tapos wala ho siyang ilabas na ebidensya, ano? Okay? That's bullshit, mga kabida, ano po? Diba? Anong purpose? Anong purpose po? Para sa akin, wala ho akong nakitang matinong purpose eh.
So what kung inilabas po nila yung chismis po, ano, na nakipag-usap si Sara Duterte kay PBBM, okay, para ho mag-resign. Di ba? Yung chismis na yan, maging totoo lang po yan, ano, kung talagang nag-resign na po si Sara Duterte, ano, mga kabida. Wala Hanggat walang resignation mula sa Vice Presidente, mga kabida, chismis lang po yung issue na yan. Alright? Chismis lang po yan. Kaya nga, manigas po, no? Ito hong mga nagwi-wish na sana magbitiw na po ang Vice Presidente dahil kahit kailan hindi po yan mangyayari, mga kabida. Unless kung siya po ay makonvict sa kanyang impeachment trial po, ano, mga kabida. Pero yung kanyang impeachment, malabo din yun Okay? Imposible din na ma-impeach, ano, ang Vice Presidente, mga kabida na po. Okay? Kasi kulang na kulang. Hindi ho aabot dun sa threshold. Diba? Kaya nga, kinukonsidera, mga kabida, yung impeachment trial against the Vice President na futile. Dahil kahit na po sasabihin ho natin, mapapatunayan po ng prosecution na meron pong ginawang kasalanan si Sara Duterte, hindi ito may impeach. Dahil yung boto mismo ng mga senator judges po, mga kabida, ay hindi ho aabot dun ho sa threshold to convict the Vice President, ano, mga kabida. So ang ending dyan, acquitted pa rin, mga kabida, no? Kaya nga, ginawa na lang po nila dahil imposible na po na ma-convict ang Vice Presidente, mga kabida, gumagawa na lang po sila ng chismis. Okay? Thinking na baka naman po ma-convince po ang taong bayan, mga kabida, ano po, no? At pumanig ho sa kanilang hong side. Diba? Yun yung pinakamalaking kasalanan at mali, ano, ng mga anti-Duterte forces. Dahil ang taong bayan ay naniniwala ho kay Sara Duterte, mga kabida. At meron po silang, kumbaga, tiwala, no, na Vice Presidente ay patuloy na lumalaban, mga kabida, sa katiwalian at sa administrasyong ito, ano po. Okay? Diba? Wala yun. Hindi ho maniniwala ang taong bayan kung yun yung kanilang goal, ano, mga kabida. Yung nagpakalat po sila ng chismis na magbibitiw na raw ang Vice Presidente, ano, wala. Mali ang strategy po ng mga anti-Duterte forces. Okay? Kasi hindi ho mangyayari yon. Ngayon pa, na medyo lamang na lamang po, ano, sa sitwasyon ito kung si Vice President Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na impeachment trial po, ano, mga kabida na po. Ngayon pa siya magbibitiw. Tapos pangalawa, kung ang kanyang worry po, mga kabida, yung kanyang kakaharapin na criminal case dyan po sa RTC, sa Quezon City na isinampa po ng DOJ, malabo din yun, ano, mga kabida. Kasi madami na po mga abogado po, ano, ang nagsalita patungkol dyan, ano, na hindi ho maaring i-prosecute criminally ang isang sitting impeachable official po, ano, mga kabida, hanggat hindi po ito ma-impeach sa pamamagitan ng impeachment trial, ano, mga kabida. Diba? Kaya wala na po, desperado na po itong mga kalaban po ni Sara Duterte, ano. So kahit ano-ano na lang po ang ipinakalat po, mga kabida. Okay? Baka naman po next na chismis na gagawin po nila. Okay? Na si Sara Duterte ay lumayas na sa Pilipinas. Okay? Pumunta ng ibang bansa. Okay? Baka yun yung next narrative po nila, no, mga kabida. Kaya nga, kayo na po ang mag-isip-isip dyan, mga kabida, kung dapat ba kayong maniniwala dito sa chismis na ito. Dito sa lumalabas ngayon sa social media na sumuko na raw si Sara Duterte kay PBBM at nangakong magbitiw na lang, ano, bilang pangalawang pangulo po ng Pilipinas, ano po. So itong chismis po, ano, na ipinakalat po sa social media po, ano, mga kabida, tingin ko po dito desperate move po ito, ano, okay, ng mga kalaban po sa politika ni Vice President Sara Duterte, ano, kasi wala na po silang alas na pwede ho nilang ibato po, ano, sa Vice Presidente. Impeachment trial, wala yun. Okay? Malinaw po, mga kabida, na hindi ho makukonvict si Sara Duterte po doon, ano. Yung kasong kriminal na isinampa ng DOJ laban ho sa kanya, malabo din yun, ano? Dahil gaya ng sinabi ko po kanina, ano, marami na po mga abogado po nagsalita, mga kabida, na hindi ho pwedeng i-prosecute criminally ang isang impeachable official hanggat siya po ay sitting impeachable official po, no?
Katulad na lang po ng Vice Presidente, ano po, mga kabida. Kaya chismis na lang po ang kanila kung kayang gawin, ano, mga kabida. Para lang po, thinking at hoping, ano, na baka maniwala po ang taong bayan, ano. Yun yung pagkakamali po nila, ano po, mga kabida. Okay, mas lalo kung kumakapit po, ano, mga kabida, yung taong bayan po kay Vice Presidente, ano. Dahil sa kanila kung ginagawa po, ano, mga kabida, ng mga kalaban po sa politika, ano, ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, natatawa lang talaga itong si VP Sara po sa mga nangyayari po ngayon, ano, mga kabida. Okay? Pinagtatawanan lang po niya itong mga nagpakalat po ng chismis. Okay? Kung sino-sino man po sila, no, mga kabida. Dahil feeling po ng Vice Presidente, importante po siya, no, mga kabida. Dahil kung hindi ho siya importante, bakit pag-aksayan po siya ng panahon na i-chismis, ano, mga kabida, di ba? Kapag i-chismis ang isang tao, ibig sabihin, relevant pa po, ano, mga kabida. Okay? Mahalaga po. Dahil kung hindi ho siya mahalaga, bakit pagtuunan ka pa ng pansin, ano, mga kabida? Di ba? Nagpakalat ng chismis, pumunta daw ng Malacanang, kinausap daw ang Pangulo, ano, mga kabida, at magbibitiro siya bilang Vice Presidente ng Pilipinas.